Nasa pangangalaga na po ng PNP Forensic Group ang mahigit 70 buto na na-recover naman mula sa lawa ng Taal sa Batangas kaugnay ng paghanap sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay Police Colonel Edmar De La Torre, hepe po ng DNA Laboratory Division, PNP Forensic Group, 6 sa mga ito ang posibleng buto ng tao. Kabilang sa mga buto ay maaaring hip bone o buto sa balakang at lumbar bone. Anya posibleng sa iisang tao lamang ang na-recover na mga buto. Ang itsura niya, parang it can appear that it belong to one person kasi may dalawang hip bone, tapos andun yung sacral bone niya, tapos meron ding lumbar bone. Possible na isa. Tinig po ni Police Colonel Francisco Supe. Siya po ang Deputy Director for Administration ng PNP Forensic Group. Ganun pa man, magtatagal pa niya ng 5 hanggang 7 araw bago matapos ang segregation dahil ilan sa mga sample ay hininalang buto ng hayop habang ang iba naman ay balot pa ng putik. Sa kayon po pinapatayo pa ang mga buto dahil matagal nang nababad po ito sa lawa. Matapos po nito ay saka pa lamang isasalang ng PNP Forensic Group sa DNA cross-matching ang mga matutukoy na buto ng tao para malaman kung ang mga ito ay ilan sa mga nawawalang sabongero. May chance naman po, makakakuha pa rin po kami. Regardless po, ang pangako po namin is we will do our best po para makapag-generate kami ng DNA profile. Hindi katulad ng fingerprint, dito lang po sa mga daliri. Sa DNA fingerprint po, lahat po yan yung pati libag mo, pati sa skin. Tinig po ni Police Lieutenant Colonel Edmar De La Torre, hepe po ng DNA Laboratory Division, PNP Forensic Group. Sa ngayon po ay walang may 18 DNA profile na ang nakuha po ng PNP mula naman sa mga kaanak ng biktima. Kaya nga methodical yung ginagawa namin, systematic at naka-record po lahat, video, saka sinusulat o nire-record po lahat ng aming mga forensic teams. Tinig po ni Police Brigadier General Benamin Sembrano, Direktor ng PNP Forensic Group.